Super typhoon pa rin ang bagyong Nando ngayong gabi matapos maglandfall sa isla ng Panwitan sa Calayan, Cagayan. Nananatili itong banta sa mga probinsya sa norte. May report si Nico Wahe. Mabangis at tila umaalulong ang hangin sa Santa Ana, Cagayan kagabi. Ganyan katindi ang 205 kilometers per hour na lakas ng Super Typhoon Nando. Nabumagsik pa sa 215 kilometers per hour pagsapit ng umaga. Sa kasagsagan ng unos, nabuwal ang mga puno. Naputol ang mga kawad. Natuklap ang mga yero. Biyernes, nung nandito tayo sa bahaging ito mismo ng Santa Ana, Cagayan, at sabi ng mga mangingisda noon ay kailangan nilang iangat yung kanilang mga bangka dahil aangat yung tubig dito sa bahaging ito. At ngayon, ganun nga yun nangyari. Bago magtanghali, bumabayo pa rin ang super bagyo. Isang truck nga ang walang panama sa malakas na hangin. Dumating kalaunan ng rescue ng Santa Ana. Nung nasa Tuguegarao kami, sir, hindi pa ganito, sir. Pero naabutan na kami dito sa Aparito, Santa Ana, sir. Po ng hangin. Sumisipol. Natatakot kami, hindi kami nakatulog. Malapit kasi sa dagat, kaya possible baka biglang mag-storm surge. Tapos lumalakas pa naman yung hangin saka ang hangin. So hindi sila safe dito, sir. Kaya kailangan natin silang evacuate. Panay rin ang hampas ng dagat sa San Vicente Port. Mataas din ang alon sa baybayin ng Apari. Humahambalos din ang hangin sa bayan ng Santa Praxedes. At Camalaniugan. Sa Calayan Islands ang tumbok ng bagyo. Naglandfall nga ito sa isla ng Panwitan. Umabot na sa mga bahay ang tubig, kaya pinalikas sa mga residente. Sakop din ng bagyo ang Batanes. Sa lakas ng hangin at ulan, halos zero visibility na sa Basco. Red alert level ang Chico River sa Mountain Province. Ayon sa Mountain Province DRRM Office, pina-evacuate nila mga nakatira sa low-lying areas dahil sa patuloy na paglaki ng ilog. Umapaw na rin ang Bayudan River sa bayan ng Sabangan. Bumuhos ang malakas na agos ng tubig sa bahagi niya ng Cannon Road sa Tuba, Benguet. Nagkulay putik naman ang agos ng tubig sa Bridal Veil Falls sa Twin Peaks sa Tuba pa rin. Sa Marcos Highway, nagsagawa na ng clearing operations. Mula sa taas, nabagsakan ng landslide ang 2 van at isang tanker truck dahil walang slope protection. Ayon sa Benguet PDRRMO, nasagip ang mga pasahero ng 3 sasakyan. Hanggang sa bahagi ng Baguio City ang baha sa Marcos Highway. May gumuhong lupa rin at mga natumbang puno sa City of Pines. Please stay at home. Huwag po kayong gumamit ng kandila. Gumamit po kayo ng mga flashlights, mga emergency lights. Well, sa atin po mga kababayan na nakakita ho ng mga peligro, hazards like leaning trees o kaya may nakikita ho kayo mga bato, mga malalaking mga boulders o kaya may nakikita ho kayo mga soil erosions o kaya flooding. Please let us know. All you have to do is call 911 number. Sa Banggit Abra, abot tuhod ng baha. Halos 2 metro naman ang alon sa Sabangan Beach, Alawag, Ilocos Norte. Todo bantay ang Coast Guard substation sa posibilidad ng daluyong. As of 8 a.m., mahigit 100 sa Pagudpud, Bacara at San Nicolas ang inilikas base sa datos ng mga LGU. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Baha agad sa ilang kalsada sa Metro Manila dahil sa habagat na pinalakas ng super bagyong Nando. Hanggang hita ang tubig sa ilang bahagi ng Araneta Avenue. Kaya nagkaroon na ng preemptive evacuation sa mga flood-prone na barangay. Nagbaha rin sa bahagi ng Timog Avenues at Quezon Avenue Underpass.
maging sa Anonas, Viluna at Maginhawa. Malakas din ang hangin sa Amoranto Street, halos zero visibility sa E. Rodriguez. Ramdam ang malakas na ulan pati sa Espanya sa Maynila. Sa Baras Rizal, mistulang ilog ang daan. Sa Kawit, Cavite, malakas ang ulan na nararanasan kaninang hapon. Bahagyang humina at papalayo na ng Babuyan Islands ang Super Typhoon Nando. May lakas itong 205 kilometers per hour at bugsong 285 kilometers per hour. Huli itong namataan 145 kilometers west-northwest ng Calayan, Cagayan. Signal number 4 sa western portion ng Babuyan Islands, northwestern portion ng Cagayan, at northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 3 sa Batanes, natitirang bahagi ng Babuyan Islands, northern at central portions ng Cagayan, northern at central portions ng Apayao, at natitirang bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 2 naman sa mainland Cagayan, northern portion ng Isabela, natitirang bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, Ilocos Sur, at northern portion ng La Union. Signal number 1 sa iba pang bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at natitirang bahagi ng Benguet at La Union. Gayon din sa Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales at northern portion ng Quezon, kabilang ang Pulilio Islands. Bukas inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo pero may bagong low pressure area sa labas ng PAR. At ayon sa Pag-asa, mataas ang tsansa nitong maging bagyo. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Umabot hanggang kagabi ang mga tensyonadong pagtitipon sa ilang kalsada malapit sa Malacanang na sumiklab sa araw ng kabi-kabilang protesta kontra katiwalian sa buong bansa. May mga namato, nagsunog at nanira pa ng street sign at traffic lights sa tagpong yan sa Maynila. May isa ring namatay sa saksak, ayon po yan sa Health Department. Sa gitna ng tinawag nitong girian ng mga pulis at mga taong sumabayan nila sa kilos protesta. Pero sabi naman ng Interior Department, walang nasawi sa mga nagprotesta. At nakatutok si Salima Refran. Umabot na umano sa pamamaril ang tugon ng pulisya sa nasa ilang lugar malapit sa Malacanang sa Maynila. Tila di umubra ang pag-water cannon nila sa mga naroon na namato. Nagsunog ng gulong ng container truck at motorsiklo. Malipal to guys, malipal na to guys. Tingnan yung motor guys. Sinunog na. Nanira ng mga street signs at traffic lights. Ang mga tagpo sumiklab sa araw ng mga malawakang protesta kontra korupsyon. Ang girian sa pagitan ng pulisya at ilang grupo. Marami nang namamatay sa lepto! Unang sumiklab sa Ayala Bridge nang subukan ng ilan na makalapit sa gate ng Malacanang at sa Menjola mula sa bahagi ng Luneta. Nagkakabulan! Nagkasuntukan na! Ay, bato, saglit! May tama ako sa mukha. Nagtuloy-tuloy yan pa Menjola kung saan sinira ang ilang gamit ng mga establishmento. Dahilan para arestuhin ng pulis ang ilang individual. Hanggang tuluyang umabot sa rekto kung saan pinasok ng grupo ang isang hotel. Sa isang post ng Department of Health, binanggit nitong 48 ang tinakbo sa ospital dahil anya sa gulo sa pagitan ng mga pulis at mga di pa kilalang sumabay sa kilos protesta. Sabi pa ng post, may isa ring di pa nakikilalang lalaki ang dinala sa ospital dahil sa tinamong saksak at dineklarang dead on arrival. Hindi malinaw kung bahagi ng girian ang pagkakasaksak sa kanya. Sabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, walang namatay sa mga nagprotesta. I would like to debunk the rumors going around that someone died, that there was a death. There were 0 casualties. I repeat, there were 0 casualties. What is spreading around in social media
is fake news. There were, however, people who got hurt. None of the protesters were seriously hurt. I repeat, none. By seriously, I mean that they would have to be hospitalized. The police got hurt more than the protesters. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Kahit pinakalap ng ebidensya si dating DPWH Assistant Engineer Bryce Hernandez, hindi pa raw niya na ibibigay sa Senado ang computer niyang may mga pangalan daw ng mga politiko at iba pang nangurakot umano sa mga proyekto kontrabaha sa Bulacan. Si Congressman Zaldico naman na pinauuwi na, hindi pa rin natutuntun kahit nakalis na raw ng Amerika. May report si Sandra Aguinaldo. Ang nagaganap na insertion o pagsisingit sa budget, lalo na sa mga small committee ng Bicameral Conference Committee, ang inusisa raw ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa pagpapatawag nila kina Senate President Tito Soto at Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson. Ang pinakamasama sa lahat, pagka mayroong insertion sa BICAM. Illegal, pag tapos na ang third reading, nasa BICAM, magsisingit ka. The original sin is Congress. Kung wala nag-insert, walang paglalaroan yung mga district engineering. Hiningi raw ang minutes ng meeting ng small committee na bumuo sa 2025 budget. Dawit dyan si Ako Bicol Party List Representative Zaldico na chairman ng House Appropriations Committee ng balangkasin ang 2025 budget. Itinanggi na yan ni Ko. Ngayon, hindi alam kung nasaan si Ko na matapos magpaalam na magpapagamot sa Amerika ay tinanggalan ng Travel Authority ng Kamara. Lumabas sa record ng U.S. Customs and Border Protection na pagdating niya sa New York noong August 26 gamit ang tourist visa, umalis na siya noong September 13. Walang nakalagay kung saan siya sunod na pumunta. Binigyan siya ng 10 calendar days para umuwi kung hindi maaari siyang maharap sa disciplinary at legal actions. Si Ko ay dinadawit din sa mga manumalyang proyekto. Siyang may-ari ng SunWest, isa sa mga pinangalanang nakakuha ng malalaking government contracts. Una nang sinabi ni Ko na nag-divest na siya sa kumpanya. Nagsumite naman si Lacson sa ICI ng mga ebidensya kaugnay sa isiniwalat niya sa mga modus sa mga manumalyang proyekto. Handa rin daw silang ibigay sa ICI ang mga ebidensyang makakalap pa nila. Halimbawa, yung mga galing kay dating Bulacan 1st District Assistant Engineer Bryce Hernandez na pinayagan itong Sabado na umuwi sa Bulacan. Kabilang sana riyan ang desktop computer ni Hernandez. Sabi ng kanyang abogado, naroon ang mga pangalan ng mga nangurakot umano sa mga proyekto kontrabaha sa Bulacan mula 2022 hanggang 2025, kabilang ang ilang politiko. Doon po sa computer kasi talagang nakahimay na po yung mga projects and then yung mga proponents. Hindi nyo po makikita sa GAA yan yung kung sino yung nagpasok Pero dito sa computer ni Bryce, nandoon po yung mga proponents. Doon sa mga proponents, may mga ilan-ilan na mga personalities. Sasabihin ko po na meron pong mga senador, meron pong mga congressmen. Pero hawak pa ito ng kampo ni Hernandez. Sabi ng Senate Sergeant at Arms, hindi natuloy ang turnover nito sa Senado dahil sa payo ng kanyang abogado. Ayon kay Fortune, may mga banta raw silang natanggap. Pag hindi daw tinurn over yung computer, i-withdraw yung pong kanyang parliamentary immunity at hindi po siya irerekomenda sa Department of Justice para pumasok sa Witness Protection Program. We feel that that is a threat. Hindi po, Senador, bakit nyo kami ina-arm twist? Pwede naman yan mag-exchange sila ng mga dokumento. Insofar as the Senate is concerned. Sinusubukan pa naming hinga ng pahayag ang Senado kaugnay nito. Sandra Aguinaldo, nagbabalita para sa GMA Integrated News.